Hi everyone, it's me again, Kuya Daniel, and meron akong gustong i-share sa inyo, which is the self-defense. Kasi pag napaaway sila, yung self-defense lang ako, kaya sinaksak. Ay naku, self-defense lang ako, kaya pinalo ko sa ulo. Ay naku, self-defense lang ako, kaya bilengbing ko siya eh. So hindi ibig sabihin sinugod ka ng isang tao, pwede mo nang gawa ng mga ganung bagay. Depende yan sa circumstansya. So, bibigyan ko kayo ng mga circumstances kung paano ba masabi yung self-defense na yan. So, under Article 11 of the Revised Penal Code, justifying circumstances and circumstances exempting from criminal liability. Meron tatlong requisite yan. So, sa paragraph 1, self-defense. Any person of defense of rights or person is exempted from criminal liability, just concurring the 3 requisite. So, ano nga ba yung tatlong requisite na yan? Number 1, unlawful aggression. So, sa ilalim niyan, meron tinatawag na actual danger. Actual danger, yan yung pinalo ka na, yung inambaan ka na ng saksak na hindi ka tinamaan, nagpaputok na ng baril, tinamaan o hindi ka tinamaan, o sinapak ka na, di ba? And yung isang danger is imminent danger. So, ibig sabihin sa imminent danger, gagawin pa lang. Okay? So, yun yung una. Yung pangalawa naman is reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. Kung ano lang yung kinakailangan na puwersa para ma-prevent or repel it, yun lang ang gagawin mo. Kung nagsuntukan kayo, suntukan lang. Kung meron siyang dalawang pamalo, pwede ka kumuha ng pamalo rin. Kung may kutsilyo siya, kuha ka rin ng kutsilyo. Kung may baril siya, kuha ka rin ng baril. Pero kung siya ay walang hawak, kumuha ka ng pamalo, kutsilyo, baril, hindi na self-defense yung tawag sa'yo. Di ba? Then, kapag meron siyang kinuwang kutsilyo at meron kang bing-bing, hindi mo pwedeng bing-bingin yun. Okay? Ngayon, kung may kutsilyo siya at nasaksak ka, pwede mo nang gantihan. Pero, ito pa rin yan, reasonable. Kung ano yung reasonable, pwede bang baril ibeng-bing sa ulo, hindi pwede. Okay? Reasonable lang dapat. And then, on the third, ito importante. Kasi nangyari sa akin doon. Lack of provocation of the part of defending himself. So, ikaw, na dumidepensa lang sa sarili mo, hindi mo siya pwedeng udyukan na sige nga, bing-bingin mo ako. Sige nga, ganun mo ako, stab mo ako. Sige nga, paluin mo ako. Sige nga, suntokan mo ako. So, hindi na pwede yun. Okay? Pwede pa rin, alam ko, pwede magkaroon pa rin ng mitigating circumstances. Pero, hindi pa rin pwedeng tawagin na self-defense. Okay? So, yan po yung mga requisites for self-defense. So, explain pa natin yan in further vlogs natin. Okay? Bye!